And like Abraham, serve without hidden agenda. Hindi ginawa ni Abraham yon para makatanggap. In the first place, hindi nga niya kilala yun eh. Hindi nga niya mga kilalang kung sino yun. Hindi naman niya alam na ang Diyos yun. Hindi naman niya alam na mga angel yun eh. Ang alam na niya mga strangers yun. Na pinatuloy lang niya. Diba sa kanyang tahanan? Kasi nga kultura nila yon. So hindi niya ginawa yon para magkaroon siya ng karapatang humingi sa Diyos. Ginawa niya yon dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Kaya maglingkod ng walang iniintay na kapalit. Ganun tayo dapat. Naggumagawa tayo ng mga gawain natin sa Panginoon, hindi nag-aantay ng kapalit. Pero syempre mga kapatid, alam nga namang naglingkod ka sa Diyos na hindi kanya ibe-bless. Of course, ibe-bless ka niya. Pero hindi yun ang motivation natin. Ang motivation natin, kaya tayo nagseserve kasi nga, yun ang mabuti. Yun ang nakalulugod sa Diyos. Ngayon, bahala na ang Diyos kung i-bless tayo hindi. Diba dahil sa mga ginawa natin, walang hidden agenda ang mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung may hidden agenda tayo, minsan di ba ganito tayo, o birthday mo, reregaluhan kita. Dahil pag birthday ko, gusto ko reregaluhan mo ko. May hidden agenda. Napansin nyo? Kaya naman tayo nagre-regaluhan para regaluhan din tayo eh. Hindi dapat ganon. Dapat nagre-regalo ka na wala kang hinihintay ng kapalit. Nagbibigay ka, nagsiserve ka, ano mang ginagawa natin, walang hidden agenda yon. Dapat ganon tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi katulad ni Judas. Sa 1:12-6, si Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Wow! Grabe ang concern sa mga dukha. Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Take note, hindi dahil sa siya may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya magnanakaw. Siyang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupitan niya ito. Nakita niyo? Wala naman pala talagang puso sa mga dukha itong si Judas. Kaya lang pala niya nagmamalasakit, kunwari, kasi meron siyang hidden agenda. So yan ang dapat nating naunawa mga kapatid. When we serve the Lord, walang hidden agenda yon, walang kapalit na inaantay. Pero ulitin ko, alangan namang nagbigay ka sa Diyos, pinaglingkuran mo siya nang hindi ka niya papalitan. Diba? Alangan namang may utang ang Diyos sa atin. Of course, ang Diyos naman natin mapagpala siya, pero hindi yun ang motivation natin sa ating pong mga ginagawa.